Ang video po na inyong napapanood sa inyong TV screen ay live nakuha mula sa St. Peter's Basilica sa Vatican, kung saan nagpapatuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga Katoliko na gustong masilayan at mag-aalay ng dasal para sa yumaong Santo Papa. Samantala, una po sa ating mga balita, nakatakda ng ilibing bukas ang mga labi ni Pope Francis sa Basilica Santa Maria Maggiore bilang pagtalima sa kanyang munting kahilingan. Balikan natin ang mga huling oras ng The People's Pope na yumanig sa buong simbahang Katolika. Narito ang report ni James Galange. Pagtunog ng mga kampana. Yan ang isa sa mga naging senyales matapos kumpirmahin ng Vatican ang pagpano ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis nitong Lunes. Ang 88-year-old pontiff pumanaw dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse mula sa mga iniinda nitong sakit na double pneumonia at bronchitis. Matatandang agad idinala sa ospital ang Santo Papa matapos ang isang misa nitong Pebrero kung saan ito napahinto at tila naging atras-abante ang kondisyon sa mahigit isang buwang gamutan. At sa araw ng kanyang pagkamatay, agad din na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo at inalalang kanyang legasiya sa halos 12 taong panunungkulan. Matatandang maski sa mga huling sandali ng Santo Papa ay nagawa pa nito mabigyan ng basbas ang mga tao sa St. Peter's Basilica sa nagdaang Easter Sunday. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Samantala, nang ipakita na sa publiko ang kanyang mga labi, patuloy na ipinamalas si Pope Francis ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan para sa isang simpleng puntod at kabaong nayari lamang sa kahoy. Habang naiulat din natin ang nais paglibingan ng Santo Papa na inihayag nito sa kanyang spiritual testament noong 2022 ay mailibing sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore kung saan iba sa nakasanayang libingan ng mga Santo Papa. Naging malapit si Pope Francis sa mga Pilipino nang dumalaw ito sa bansa upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kahapon, nag-alay ng mga bulaklak ang ilan sa mga deboto sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue kung saan dating nanirahan si Pope Francis nang dumalaw ito sa Pilipinas. Naglagak rin ng imahe ni Pope Francis sa iba't ibang simbahan sa buong mundo at makiisa sa pagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Samantala, muling nag-viral din ang sinaluduhan ng lahat ang pagdarasal ng Santo Papa noong panahon ng COVID-19 pandemic habang naglalakad na mag-isa sa St. Peter's Basilica na adhikaing mailapit ang simbahan sa lahat. At bukas ay nakatakda ng ilibing ang Santo Papa alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Habang pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng yumaong Santo Papa sa harap ng Basilica of St. Mary Major. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.